Hello, good day po. Magandang araw sa lahat. Welcome po sa ating episode. Samahan ninyo ako mga kaibigan sa episode na ito. At nais ko rin parating ang aking mga pagbati sa ating mga kababayan, ating mga OFWs na nasa ibang bansa. Magandang araw po sa ating lahat. Ulit-ulitin ko po, mag-iingat-ingat tayong lahat nasaan man kayo naroroon sa panahong ito. Okay? And also, sa ating mga kababayan naman dito sa Pinas, kumusta na po kayo? Mayroon pong mga kilos protesta na naka-schedule na po. Di September 21. Ano po? Sabi nila malaking pagkikilos daw ito, mga kababayan. Whatever it is, ha? Basta mag-iingat-ingat lang po tayong lahat mga kababayan dahil nga po may konting alingis-ngis po sa ating paligid ngayong mga panahon mga kababayan ko. Okay? Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe naman po, Broadcasters Viewpoint. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Mga kababayan, ito na. Umabot na sa punto talaga mga kaibigan na narinig na ang hinaing ng mamamayang Pilipino para po pag-resignin ang Speaker of the House mga kaibigan. Narinig na po sa ilang mga araw na mainit mga kababayan ang isyu patungkol dito sa flood control scam, flood control anomaly. May maitutumbok na talaga dito mga kababayan. Nitong September 17 mga kababayan, bumaba sa wakas bilang Speaker of the House. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. Bunsod po ito ng panawagan ng taong bayan na may hiya pa siya. At may dangal pang may iwan. Magbitiw na bilang Speaker of the House. Because alam naman natin mga kaibigan na siya po at si Saldico ang tinutumbok mga kababayan na iilan sa nasa likod nitong maanumalyang flood control issue mga kaibigan natin. Meron ng mga lumabas at may mga netizens, may mga kababayang Pilipino natin. Sila na po ang lumabas talaga, kumuha ng mga pictures, mga video sa mga flood control sa kanilang mga bayan. Kaya nga po tayo din nananawagan saan man kayo sa sulok ng ating bansa dito sa Pinas, kung kayo po'y nakakaranas ng matinding baha o kaya po kung kayo'y may alam sa mga project po na matagal nang ginawa na walang katapusan mga kaibigan, maaari ninyong isumbong mga kababayan, isumbong mo sa Pangulo. Kunan ninyo lahat ng picture, yung mga project mismo. Alam niyo hindi lang mga kababayan dito sa flood control, isama na ninyo yung ibang mga project, the like of yung mga kalsada po, yung pong mga tulay, isama na rin ninyo yan. Kasi hindi lamang sa flood control ang issue ng korupsyon na nabunyag ngayon mga kababayan. Itong sa flood control mga kaibigan ay divine intervention ito para lamang mabunyag mga kaibigan ang mga kalukuhan talagang ginagawa nitong mga kasabwat sa sindikatong ito mga kaibigan. Sa araw mga kababayan ng pagbaba ni Speaker Martin Romualdez, ang tanong, matatapos ba ang issue? Sa tingin ko po hindi matatapos ang issue. Ang pagbaba, it does not mean na tapos na po. Hindi pa po tapos. Ang pananagutan mananatili pa rin mga kababayan. Sana nga po itong Independent Commission papalaliman nila ang investigasyon. Halimbawa na, ito si
Martin Romualdez at ito si Saldico. Magka-vibes talaga ito mga kaibigan sa Congress eh. At alam natin mga kababayan na hindi lamang sila ang may issue dito. Marami dyan sa Congress. Halos majority, mayroon silang mga allocation mga kaibigan. Maniwala kayo sa akin. Meron silang mga allocation ng mga projects. Sa speech mga kababayan ng Speaker of the House na si Congressman Faustino D. III, sinabi niya na sa kanyang panunungkulan, sa kanyang administrasyon ngayon, hindi niya payagan na may mangyaring mga ganun daw. Tiningnan ko mga kababayan ang reaksyon ng kanilang mga kasamahan sa plenaryo. Ang palakpak mabilang lamang eh. Diyan mga kaibigan sa House of Representatives, talagang magsama sila mga kaibigan sa investigasyon. Makikita naman kung sino talaga mga kaibigan ang merong mga project. Now, going back dito sa dalawang the secret people dito sa House of Representatives, Martin Romualdez and Saldico. Itong mga kababayan, grabe, super yaman talaga oh. Nakaabot na daw sa palasyo. Sana po, hindi lamang sa palasyo, sana po doon sa Independent Infrastructure Commission, makaabot mga kaibigan ito. Dapat bilis-bilisan ng komisyon na ito ang kanilang investigasyon. Kasi nga po itong dalawa, meron ito pala silang mga nabili na mga eroplano at saka mga helicopter, choppers po. Imagine mo, kung totoo itong lumabas mga kababayan dyan sa social media, si Martin Romualdez may dalawang nabili na jet, aircraft, na ang halaga by millions of US dollar. Imagine mo. Pag-convert mga kababayan into piso, billions ang halaga bawat isa. Eh kung wala kang sapat na negosyo para po ma-substantiate, para masuportahan yung yaman na yan, kung saan mo galing yung pera na yan, questionable talaga yan. Ganun din kay Saldico. Sabagay, kontraktor naman siya. Pero dali naman hanapin talaga yan. Kailan lumubo ang iyong yaman. Ako, mga kababayan, gustong sabihin sa inyo, wala akong problema. Lahat sa kanila dyan sa Congress, even sa Senate. Kung magnegosyo kayo, walang problema yan. Ating ini-encourage po kung maaari para makatulong sa ating ekonomiya, makatulong din sa ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho yung kanilang mga negosyo. Walang problema yan. For as long as yung negosyo, mga kababayan, wala ngang batas na nalabag. Kagaya na lamang na hindi ka pwedeng pumasok sa transaksyon sa gobyerno. Di ba po? Or umalis ka. Mga mga teknik yan, sabi, nag-divest na, mga teknik yan. Pero sa totoo sila pa rin. Pero again, sabihin na lang natin kung ito ay paglabag mga kababayan na pumasok ka, pero wala ka namang masamang ginawa. I mean, di ba? Yung negosyo mo ay nakatulong sa gobyerno, nakatulong sa kapwa mo tao para mabigyan sila ng trabaho. Sa tingin ko siguro, pwedeng maikonsidera natin mga kababayan, wag lang yung kalokohan kagaya nito. Hindi po ba? Wag lang yung kagaya nito na kalokohan. Kung anong tama dapat makalabas, yun dapat, mga kaibigan. Ano po? Wag yung supplier sila, pero ghost supplies. Walang delivery. Di ba po? May mga ganyan eh. Pumasok sa ibang mga transaksyon. Hindi lamang ito mga kababayan dyan sa mga construction issues. Ang dami pa. Yung mga supply mga kababayan. Kita mo, ang agriculture secretary natin mga kababayan, sinabi niya mga kaibigan, pinisure siya ni Saldico na magpa-allocate mga kababayan ng tons of kilos of isda para sa kanyang kumpanya.
At para daw sa may something like kumpanya ng kaniyang mga kaibigan. Ganun ang estilo ginagawa mga kababayan ko. Ginagamit nila ang kanilang power. Sana po itong bago, ang problema dito mga kababayan, itong bago, former governor of Isabela, ano ba ang speaker natin si Faustino D? May kaso daw ito na final ng volunteers against crime and corruption. Aba, kung gaano at ano ito katotoo mga kababayan, antabayanan niyo yan sa sunod natin na video, ha? Ating susuriin at ating titingnan mga kababayan ito. Okay? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At paki-share and like naman mga kababayan. And also don't forget to hit the bell button para lagi po tayong updated.